Sa isang maliit na lungsod ng Manukan, dito namin isinagawa ang dokumentaryong patungkol sa magsasaka. Madaling araw pa lang ay kailangan nang gumising ni Mang Jerry upang maghanda ng pagkain para sa kanilang agahan. Sa kusinang ito, isinasagawa ang pagsasaing na tinatawag nilang dapugan sa Bisaya. Habang naghihintay na maluto ang sinaing ni Mang Jerry, umiinom muna siya ng kape para pampainit ng tiyan. Sino nga ba si Mang Jerry? Ako si Jerry Timplo, usa ka mag-uuma sa Piangon, Manukan, Zamboanga del Norte. Ang akong pangidaron 50. Bukod sa pagsasaka, marami rin siyang inaalaga ang hayop tulad ng manok, kalabaw, baka, baboy at iba pa. Masaya at kontento sa kanya nakagis ng mundo ang magsasakang si Mang Jerry. Katulad sa pamilya ni Mang Jerry, maraming magsasaka din sa nasabing lugar ang naniniwalang mahirap ang buhay. Isa sa mga rason nila dito ay wala silang sapat na tubig at umaasa na lamang sa ulan. Bago sumabak sa pag-aararo, kailangan munang pakainin ang kalabaw para hindi madaling mapagod o sumuko sa pagtatrabaho. Kaya inilipat ito ni Mang Jerry sa lugar kung saan maraming damo. Beast of burden kung tawagin ang mga kalabaw. At para sa mga magsasaka, ang mga kalabaw ang maituturing nilang katuwang sa mga gawaing bukid. Kinakalibangan din ni Mang Jerry ang pagkakagod ng niyog para ihalo sa pagkain ng alagang baboy dahil nakatutulong rin ito sa gastusin sa pamamagitan ng pagbebenta nito upang dagdag kita na rin sa pang-araw-araw na gastos. Bago pa man pumunta si Mang Jerry sa sakahan, ay inihanda muna niya ang kanyang gagamitin araro. Na matapos na ang paghahanda, ay nagsimula ng maglakad si Mang Jerry papunta sa kanyang sinasakahan. Medyo malayo-layo sa tinitirhan ang nasabing sakahan dahil kailangan pang lumakad na mahigit kumulang 1 kilometro ni Mang Jerry. At hindi madali ang dadaanan sapagkat kailangan pa niyang tumawid sa sapa bago makarating sa paroroonan. Nang makarating ay sinimulan na ni Mang Jerry ang pag-aararo. Ngayon nasaksihan na natin ang gawaing pag-aararo sa bukid. Masasabing natin na hindi talaga ito madali, gaya na lang ang ginagawa ni Mang Jerry. Kahit siya ay bilad sa araw, kita pa rin natin na si Mang Jerry ay porsigido sa kanyang ginagawa para mabuhay at may makain araw-araw, para na rin sa pamilya at kinabukasan ng mga anak. Makalipas ang ilang oras na matinding pagtatrabaho, napansin ni Mang Jerry na pagod na ang kanyang alagang kalabaw, kung kaya't sila muna ay magpapahinga. Kinahanglan kayong pahuway kay hago po ang kabaw. Luoy po kayo. Atong di po lalim nga magbira sila sa init kayo. Ang pagdaro dili lalim, kinahanglan andam ta inigabot sa bulan nga ting tanom ng atong tanom ato tong atimanon aron mayo siya tubo. Wa may siguro ang Ginoo ray kabuot ana og tagaan pa tanya nga grasya. Kitang tao igo latang mag-atiman ini.
Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, normal na ang kumain ng 3 beses sa isang araw at para maging malusog ang ating katawan, kumakain tayo ng sari-sari masusustansyang pagkain. Matapos magpahinga, babalik na naman si Mang Jerry sa pagtatrabaho. Kinakailangan ang pagbubunot ng damo upang maging malinis at malusog ang mga pananim, para na rin maganda ang pagtubo. Itinuturing ang Pilipinas bilang bansang sagana sa agrikultura. Katunayan nga ay may 10 milyong Pilipinong magsasaka ang meron tayo sa Pilipinas. Kasama na rito si Mang Jerry. Pero ang malungkot, ang mga kamay na naglalagay ng pagkain sa ating hapag ay siya namang walang mahiain sa kanilang pamilya. Kinahanglan limpyuhan ang atong tanom nga kuting kahoy para lami siya tubo ug daghan pug aron makapangunod siya maayo. Dili lang kamuting kahoy at pang uban atong tanom sama sa mais. Utol sa atong matanom kinahanglan yung limpyo. Ang kamuting kahoy wala may problema kung naiinit kay mulahutay man siya sa pag-ulan. Ug maigo kung hangin bisa pag muhapay, bakod ra man siya. Nga akong ka-istorya sa sama na akong mag-uma na dili kita magkuhan sa pag-eskwela sa itong mga anak ato silang pa-eskwelahon basin sila makahuman o makatabang sa atong kalisod. Kung kamu sa mga anak magpugi sa gamo sa pag-eskwela aron di masayang ang gasto sa inyong mga ginikanan.